Ilang automated counting machines po nagloko rin sa ilang presinto ng Caloocan. Habang Caloocan City PNP, wala na itala namang untoward incident sa panahon ng halalan at tiniyak po ang maayos sa seguridad. Ibabalita po naman ni Erlo Bringas. Erlo? Ilang oras pa lang na nagsisimula ang botohan, hindi na agad nagamit ng maayos ang automated counting machines na yan sa isang polling precinct sa Barangay 148 sa Caloocan. Yan ay matapos itong magloko at hindi na tinanggap ng makinang inilalagay nitong balota. Ayon sa mga teachers na nangangasiwa sa presinto, nagkaroon ng alikabok na siyang naging dahilan kaya ayaw tanggapin ng ACMs. Bagamat may mga botante na hindi makita ang pangalan sa listahan na kanilang presinto, ay mas malaking aberya ang nangyari sa isa sa mga presinto sa Cluster 58 na kung saan iniluluwa ang balota ng makina. Dahil dito ay naantala ang botohan, kung kaya't agad namang ipinatawag ang technician ng ACM para malaman ang dahilan ng aberya ng nasabing makina. Ayon sa technician, sensitive ang ACM lalo na kung madudumihan ito o malalagyan ng alikabok, kung kaya't agad naman itong nilinis ng technician. Napag-alaman naman na marumi ang mesang pinagsulatan ng mga botante, kung kaya't nagkaroon ng dumi o alikabok ang mga nasabing balota, dahilan para magkaaberya ang ACM. Bandang alas 10 naman ng umaga, nagkaroon din ng aberya sa ACM, kaya nagkaroon din ng pagkaantala ng pagboto ng mga residente at botante ng Bagong Silang Elementary School. Nagkaroon tuloy ng mahabang pila sa nasabing polling precinct na naging sanhi naman ng pagkaantala. Kabilang sa Bagong Silang Elementary School ang halos 40,000 mga botante, kabilang ang barangay sa may pinakamaraming mga botante sa buong NCR. Ang ilang kabataan naman na bumoto ngayong eleksyon, naging isang positibong ang ikalawa nilang beses na pagboto dahil bagong makina na ginamit. Kanina po, medyo nahirapan po kami sa pagganap, pero dahil po sa tulong po ng map na po ito, is madali na lang po para po sa amin makita ko ano po yung cluster po namin. And mas okay po siya ngayon kasi po mas mabilis po yung process. Kami po, pumila po kami from first floor to third floor po, naging okay naman po. At dahil nga sinabayan ng napakainit na panahon, na mahagi naman ng libreng ice cream ang isang non-government organization sa mga botante sa nasabing polling precinct na siya namang pinilahan din ng mga botante. Sa Gomborsa Elementary School sa Caloocan City pa rin, mahabang pila rin ang sumalubong sa mga botante. Mahabang pilang naranasan ng mga botante dahil maliit ang presinto at 5 barangay ang nasasakupan nito. May mga ilan ding nahirapan hanapin ang kanilang mga presinto at pangalan, pero nagawa naman kaagad ng paraan dahil sa itinayong Voters Help Desk. Hindi namang naiwasang madismaya ng ilang botante. 5 pa lang, madaling araw, nakapila ako. 5 ng madaling araw, nakapila na kayo. Pero sa paghanap naman ng presidente nyo, Okay naman, kabisado ko. sa pagboto po, sa pagdating po sa pagboto nyo, mabilis naman po. Mabilis naman po. Pila na talaga, diferensya. Sa ngayon, eto, mahabang pila. Pila. Pero dito na po lagi po boto. Hindi, ngayon, first time ko lang dito. Nagpa-transfer lang ako dito. Anong barangay po? Una, Malabon. Tas naging Barangay 12. Ngayon, last year lang ako nagpalipat dito. Sa paghanap po ng pangalan ko po eh. Opo, nakahaba na nga po ng pila ko doon sa labas eh. Tapos pila pa rin dito. Pagdating sa labas, wala yung pangalan ko doon. Eh yung number niyo po, hindi niyo rin po makita. Yung nakita ko po kasi yung pangalan ko wala po doon. Inirereklamo naman ang isang botante sa Ninoy Elementary School sa Barangay Longos, Malabon City ang kanyang balota dahil matapos itong isaksak sa automated counting machine. Ibang mga pangalan ang lumabas na kandidato sa resibo. Walang senador anyang kanyang binoto, pero naging 12 ang mga pangalan sa resibo. Ayon sa guro na nag-assist, hindi agad naasikaso dahil nagbotohan pa. Naisaayos naman agad ito ng DEI na nakatalaga sa nasabing eskwelahan. Pagboto, pagpasok po ng sampol balot sa machine, iba po ang lumabas sa resibo. 8 po yung binoto ko, nagtaka ko ba't 12 yung lumabas. Maging sa Vice Mayor. Na-hold ang mga botante sa labas ng Manuel L. Quezon Elementary School sa Maynila. Yan ay dahil sa nagloko din ng mga ACMs dahil nagkaroon muli ng pagkaantala sa pagboto ng karamihan. Agad namang yan pinuntahan ng technician ng COMELEC para agad na maisaayos dahil ilang oras na lang matatapos ng botohan. Maagang nagtuon naman sa Morning Breeze Elementary School si mayoral candidate at kasalukuyang alkalde ng Caloocan City na si Along Malapitan para makaboto. Kasama niyang kanyang misis na bumoto at naging mabilis naman ang proseso.
Sa Malabon City ay maaga din bumoto si Malabon City Representative Candidate Ricky Sandoval sa Epifanio de los Santos Elementary School. Si Mayor John Ray Tiangco din maaga ring bumoto kanina sa Novotas Elementary School. Matapos ang pagboto ni Tiangco, humingi naman ito ng Certificate of Challenge dahil sa mga umano'y nag-overvote. Kaya lang, nung chinek ko na po yung resibo, nakalagay po doon ay nag-overvote raw po ako. Imposible po to dahil binilang ko po yan at hindi naman po tayo magkakamali.